So ito na nga guys, no? So alam ko na bilang isang bagong YouTuber is hindi natin maiwasan na maghanap ng mga kasagutan sa tanong na meron tayo as a content creator, ano? At madami tayong napapanooran na YouTuber na nagbibigay ng advice, nagbibigay sila ng tips about consistency, pagiging consistent para daw magtuloy-tuloy yung pag-angat ng ating mga channel. So dito guys, naglista ako ng ilang mga puntos na kailangan yung tandaan kasi ako guys, kino-consider ko din yung sitwasyon nyo in reality. Hindi lang tayo basta-basta nagbibigay ng tips na hindi tayo nagbe-base dun sa tunay na sitwasyon ng isang content creator na nagsisimula pa lang sa YouTube. Okay, so magsisimula na tayo at hindi na natin papatagalin. Kilala nyo naman si DJ Mino, so straight to the point, direct to the point na paliwanag, let's go. So yung pinakauna guys, gawing realistic ang upload schedule, ano? So katulad nung sinabi ko guys, na sa ating mga buhay, may kanya-kanya tayong trabaho. At yung oras na meron tayo madalas limitado lang. No? So kumbaga sa pangsarili natin, dun sa trabaho natin, na minsan overtime pa. At syempre yung natitirang oras is pag-asikaso dun sa mga bagay na kailangan natin asikasuhin. At syempre yung pagpapahinga, kailangan natin yan. Pero kung gusto mo maging isang content creator at hindi mo naman kaya mag-upload everyday, simulan mo sa once a week or twice or 2 videos per week. So yun yung pinakang may advice ko sa inyo. Okay? So yung pinakang challenge na maaaring maranasan nyo is yung piliin yung araw na kung kailan kayo mag-upload. Kasi bilang bagong YouTubers, hindi pa kayo bibigyan ng data ng YouTube Studio kung anong araw madalas active yung mga viewers nyo kasi nga nagsisimula pa lang kayo. Okay? So that's why kung pipili kayo ng 2 araw, make sure na dapat consistent kayo doon sa araw na pipiliin nyo para in case na magkaroon po kayo ng loyal viewers or subscribers, alam nila kung kailan kayo mag-upload. Okay? So syempre, no, lagi natin tatandaan, mas mahalaga pa rin po yung consistency kesa dun sa dami ng upload. Kasi madaming content creators ang gumagawa ng ganitong pamamaraan. But at the end of the day, hindi rin sila nagtatagal sa YouTube kasi nga mabilis nilang nararanasan yung tinatawag natin na burnout sa paggawa ng content, lalo na yung content creation na hindi naman basta-basta yan. Lalo na sa mga content creators na pinag-iisipan muna yung content bago nila gawin. So yun po yung pinakang una. Okay? So yung pangalawa guys, magplano ng content ahead. So ito guys, madalas ko itong ginagawa. Like for example, alam ko magiging busy ako kinabukasan, nagre-research na agad ako ngayong araw kung ano yung mga contents na pwede kong gawin. And of course, kasama na dun yung script na minememorize natin and at the same time yung mga points na tinatandaan natin para kahit papaano yung makapagbigay tayo ng solid value dun sa mga viewers na meron tayo. Okay, so para hindi kayo maubusan ng idea guys, katulad nung sinabi ko, is gumawa kayo ng listahan like 10 to 20 topics. No, kung kaya nyo mag-research sa araw na to, like for example, today wala kayong ginagawa, so day off nyo. So subukan nyo pong mag-research ng 10 to 20 topics para kinabukasan hindi kayo mahirapan mag-isip ng content na gagawin. Kasi isa ito sa pinaka nakakapagod guys, yung topics na gagawin natin, lalo na kung yung content natin ay nakapokus po sa educational niche, yung mga contents na nagtuturo kayo, mga tutorial. So, malaking bagay po yun na dapat one step ahead lagi kayo dun sa mga contents na ginagawa nyo para hindi kayo makaramdam ng stress or ng, alam nyo yun, ng pagod sa pag-iisip ng content na gagawin nyo. Okay? So, gumawa kayo ng batch contents. Pag sinabing batch is like, isa-separate nyo yung content kung kailan nyo i-upload. Like for example, dun sa kalendaryo nyo. So ilalagay nyo dun sa kung kailan nyo itong topic na to, kailan nyo i-upload, ilalagay nyo dun sa designated na araw para alam nyo kung ano yung mga contents na i-upload nyo sa mga susunod na araw. Kasi hindi katulad na ibang content creators na kung kailan lang maisipan gumawa ng content, dun lang gagawa. So that's why bigla sila magtataka bakit ganun, hindi nag-grow yung channel. Nag-upload naman daw sila ng video but meron silang nakalimutan yung consistency nung araw. No? Kasi hindi sila nagtutuloy-tuloy ng uploads. Alam naman natin na dito sa YouTube, consistency po yung pinakamahalaga. So kahit once a month kayo mag-upload, twice a month, no? So once a week, twice a week. So basta guys, dapat consistent pa rin at dapat i-base natin dun sa quality ng videos natin. Sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng recharging platform na safe and reliable na kung saan makakamura ka sa mga loads, gaming points, live streaming coins, and gift cards. Sa tinagal-tagal ko dito sa social media, isa lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ito ang CocoDP.
As of now guys, ang dami po nilang promos and of course upcoming events doon sa mga games na makikita nyo dito. Para makasali kayo guys, just visit their CocoDP FB page and X account at mag-participate sa mga post activity nila. Just use the Cocoin payment method para magkaroon kayo ng maximum discount. Huwag nyo din kakalimutan na gamitin ang link na nasa comment section depende sa location nyo. Make sure na mag-login bago bumili para maging eligible sa mga available discounts. Sa gaming, meron sila for Windsmith, Delta Force, Free Fire Mobile Legends, and many more. Sa live streaming apps naman, Popolive, Bigo Live, Star Maker, at marami pang iba. So DJMA, paano ba kami pwede makabili dyan? First, click nyo ang link na nasa comment box. Second, mag-login sa CocoDP. Third, piliin ang product na bibilhin mo. Fourth, ilagay ang user ID at pumili ng package na gusto nyo. Fifth, piliin ang Cocoin payment method for maximum discount. 6. Ilagay ang email address and click Buy Now. Ilang segundo lang papasok agad ang mga points or coins na binili nyo at pwede nyo ito check mismo sa email or accounts nyo. Kaya tuwing magre-recharge, dito na tayo lahat sa CocoDP. Kasi may mga content creators po dito na even though once a week lang sila nag-upload or once a month is na maintain nila yung growth ng kanilang channels kasi sobrang quality ng mga videos na ginagawa nila like si Mr. Beast kung mapapansin nyo parang once per 2 weeks or once a month na lang siya nakakapag-upload or minsan once per 3 months, no? So ganun katagal. So dapat guys i-maintain natin yon. Depende po dun sa niche na meron tayo. And lagi nyo tatandaan guys, kung tuloy-tuloy po yung upload natin, less stress yung pwede nating maramdaman. Kasi meron tayong nakaredy na content kinabukasan, ano, okay? So yung pangatlo naman natin guys is wag natin kakalimutan na mag-set tayo ng simple workflow. Ayan. So for example, gawin nating routine yung paghahanap ng ideas, pagre-research, after ng research, recording. Ito guys, madalas ko itong ginagawa. Okay, like for example, nakapag-research ako ngayong araw at madami akong topics na ginawa. So once na ako merong gagawin na content, so syempre automatically, no? So sineset ko agad yung aking setup, tapos doon na tayo nagre-record. After record, pahinga ng konti, and then edit na tayo paunti-unti. So habang tayo po ay nasa proseso ng editing, hindi man agad matapos yung pag-edit natin is hindi natin namamalaya na natatapos siya paunti-unti. So doon na natin siya i-upload. Depende po doon sa araw na natapos natin yung content na ine-edit natin. Okay, so kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, parang nagiging habit na siya. So in a negative way, mapapansin nyo, di ba dun sa mga content creators, meron tayong tinatawag na habit na for example, hindi ka nag-upload ng ganitong araw. Parang lagi mo sinasabi na hindi, bukas na lang. Hanggang sa dumating yung point, nakakabukas mo, wala ka nang nagagawa. So yun yung negative way pagdating sa ganitong habit. Pero kung sabihin natin na nasanay ka na everyday meron kang upload, sabihin natin 2 to 3 times a week meron kang upload, so nagiging habit mo na siya in a good way. So hindi ka nawawalan ng content, mas nagkakaroon ka ng chance na magkaroon ng mga bagong viewers and subscribers, at syempre chance na tumaas yung revenue mo kung sakali man na ikaw ay isang monetized channel. So wag niyong kakalimutan yan guys, no? Yung pag-set ng simple workflow parang nagiging ugali na natin, nagiging habit na natin siya. So dapat sanayin lang natin yung sarili natin. Okay, so yung pang-apat guys, madaming makaka-relate dito, especially sa mga bagong content creators na nag-overthink ng quality ng video, no? So yung pang-apat natin guys, wag nyo masyadong i-overthink yung magiging quality ng video, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo, ano? So isang dahilan nito, kaya nagkakaroon ng inconsistency sa part ng mga bagong YouTubers. Bakit? Laging gusto nila perfect yung kalabasan ng video. Okay? So hanggat hindi perfect yung video, hindi nila i-upload, which is nakaka-apekto yon sa performance and of course sa sitwasyon ng content creators, lalo na kung bago ka lang dito sa YouTube, ano? So dahil nga ikaw gustong-gusto mo lagi na perfect yung videos mo, so dumadating sa point na parang hindi ka na nakakapag-upload, hindi mo na mamalaya na 2 weeks na yung nakakalipas, wala ka pa ring upload. So hindi rin maganda yung sobrang perfectionist natin, ano? So dapat po talaga go with the flow lang din talaga tayo. Kung ano yung kalabasan ng video, try natin i-upload. So pagka may pagkakamali tayo, may feedback sa audience natin, so tsaka natin baguhin, at least meron tayong upload, and at the same time is nagkakaroon na tayo ng collection of videos na pwedeng panoorin ng mga viewers natin.
Okay? So dito sa YouTube guys, ang reality is mas mahalaga ang progress kaysa perfection. Lagi niyong tatandaan and mas gagaling ka habang nagpo-post. Kasi dito nga, katulad nung sabi ko, may mga nagko-comment sa iyo na audience mo. So dahil doon, pagka nakakakita ka ng comment na hindi maganda or meron dun sa mga viewers mo ang nagbibigay ng suggestion sa iyo, so nai-apply mo siya dun sa mga susunod na videos nyo. So nakakatulong ito sa inyo. Okay? So yung panglima guys, kung kayo po ay sobrang busy, wala kayong oras sa paggawa ng long videos or live stream, so gumamit kayo ng shorts. Kaya po naandyan yung mga shorts na yan para kahit papano is hindi na tayo magkaroon ng excuses na hindi busy ako eh. Ang dami ko kasing ginagawa. Pero guys, alam nyo dito sa YouTube, pwede na kayong gumawa ng video or shorts. No, less than 1 minute. Lagi niyong tatandaan yun guys. So that's why malaking bagay din po yung shorts kung sobrang busy nyo. Okay, so kung wala kayong time sa long videos, mag-upload kayo ng YouTube Shorts. And at the same time, para hindi rin maputol yung consistency na meron ka. So lagi niyo pong tatandaan yan. Ano? So yung pang-anim guys, mag-set kayo ng personal goal. Tingin ko ito yung wala sa atin. Karamihan ng mga content creators, kasi ako may times na parang iniisip ko sa sarili ko ano ba talaga yung goal ko dito sa YouTube. No, ano ba talaga yung goal natin? Kasi habang nare-reach natin yung gusto natin maabot dito, parang may times talaga naiisipin mo na ano na ba talaga yung goal ko ngayon? Ano na ba talaga yung gusto kong mangyari sa aking YouTube channels? Kaya hindi rin maiwasan na yung iba na panghihinaan ng loob, tumitigil sila, nagiging inconsistent. So dapat lagi tayong merong goal. Okay, especially sa ating personal goal. So, halimbawa, sinet mo sa sarili mo na kailangan sa loob ng buwan na to or this month of May, dapat magkaroon ako ng 15 video uploads. No? So, dapat yun yung parang sineset natin sa sarili natin na dapat ngayong buwan magkaroon tayo ng 15 videos or 20 videos na may upload ngayong buwan. Okay, so kahit konti ang views, at least nagiging habit natin siya na nakakapag-set tayo ng goal. So kumbaga meron tayong inaabot, no, sa this specific month na maaaring hindi man ganun maging kaganda yung performance ng videos, but still nandun pa rin yung pagiging active natin as a content creator. Okay, so yung pampito guys, alalahanin nyo kung bakit ka nagsimula. So guys, pinipilit kong alalahanin bakit nga ba ako nag-start dito sa YouTube, at pagka naaalala ko is talagang mas doon ako na ma-motivate. Alam ko nitong mga nakaraang araw is parang may mga videos tayo na hindi nakaka-motivate, so parang nakakapanghina pa nga ng loob. Pero nung na-realize ko yung bagay na yon at naalala ko kung bakit nga ba ako nag-start dito sa YouTube is dahil gustong-gusto ko talaga maging isang YouTuber noon. No? So, kaya hanggang ngayon is patuloy pa rin tayo na nagbibigay ng advice and tips sa inyo para hindi nyo maranasan yung nararanasan namin na pagod pagdating sa content creation, lalo na pagka pinanghihinaan kayo ng loob or nawawalan na kayo ng gana dito sa YouTube. Okay? So, balikan mo yung motivation. So, dapat maramdaman mo ulit yung naramdaman mo noon, kasi alam ko hindi siya ganun kadali. No, lalo na pagka pipilitin yung alalahanin bakit nga ba kayo nag-start. But syempre nakakatulong din ito para mas ma-motivate ka, so para mabuhay yung determination mo bakit ka nag-start dito sa YouTube. So yun din yung naging dahilan guys, kaya nagpatuloy lang tayo hanggang ngayon. Okay, so yung pangwalo guys, wag natin kakalimutan na i-track natin yung progress ng ating channel. So sa YouTube Studio guys, madaming analytics na kung saan madami kayong makikita roon kung nag-i-improve ba yung performance ng videos nyo, no? So yung subscribers nyo ba ay nadadagdagan? So kung ilang subscribers ang nadadagdag sa inyo everyday, so makikita nyo po yan sa YouTube Studio. So lahat ng analytics guys, dun nyo po makikita yan sa tinatawag natin na YouTube Studio. So kung kayo po ay naka-cellphone lang, pwede nyo po itong i-install sa Play Store, pero kung kayo po ay naka-desktop or laptop, pwede nyo po itong ma-access sa mismong YouTube. And kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa mga solid viewers ng ating channel na lagi nag-aabang ng vlogs natin. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo. And guys, sa ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month,
And this month, ayan guys, maraming salamat po sa inyo at mega love shoutout din. Bilang perks guys, ipineplex natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan ipineplex natin sila sa ating community every month, para kahit papano mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, so meron akong iwan na isang video dito and of course isang DJ May YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo bilang isang mga baguhan na YouTubers dito, no? So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.